Yun po, magandang hapon po sa magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel na ito. Yung pong ating ginawa kanina ay hindi nag-postruan ho. So nagbago tayo ng panibago ito. So baka, ayan, tinan ko lang ho kung teka, ilalagay lang natin doon sa ating ayan. Ayan, meron akong nag-comment. Si Brad Jesse Juarez, Sister Ging Makar, ayan, Brad Emiliano Umali. Tuloy na ho tayo. Ito ho ay pang-apat na bahagi na ng ating pong tinatalakay hinggil po doon sa unang Korinto 14:33. Ano? Ayan. Juliet Umali, Fortunato Juarez, Brad Noli Tongkua, Brad Nel Umali, Sister Ging Makar, Sister Lori Calderon, Leonardo Corsiga, Brad Carlo Roll, Lisa Indinil Corsiga, nasiglawak na si Brad Wilfredo Bedes. Sama na natin si Brad Pedro at Dominga Bedes. Sister Cristina Juarez, Lolita Corsiga, Sister Loren Paulan Fernandez, Shirley Bandojo Abrera, alas 4:30 na ho. Sister Lori Calderon, Fernando Pronebo Abillera, Brad Edmondo Umali, Sister Chris de la Cruz Kim, magandang hapon. Ayan, si Brad Wilfredo Bedes. Kasama na ho yung kanyang mga magulang na aking nabanggit na kanina. Sige po, tuloy na po tayo. Alas 4:31 na ang ating oras. Brad Rodelio Nava, magandang gabi sa iyo. Diyan sa iyong lugar. Rosly Bandojo.
Doon ho sa babago pa lamang, na ngayon pa lamang manonood, ito po ay The Assembly of Yahweh, Teach ano ho. Ako po si Brad Emmanuel Umali. Ayun. So, ang paksa natin ay yung nakalagay doon sa 1 Corinto 4:14-33. Ano? Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng maguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Sa ibang salin ho yan ay isinalin na iglesia ng mga banal. So, alam naman natin, yung salitang iglesia ay Spanish word na sa English ay church. At sa Tagalog ay simbahan. So, hindi mo pwedeng ikapit doon sa mga tao yung salitang simbahan, kundi yung kapulungan or assembly, ecclesia. Yun ho ang lagi nating nililiwanag sa marami. Ano? So, siya ba Yahweh ay hindi siya Diyos ng kaguluhan na katulad ng Diyos ng mga relihiyon. Kasi sa relihiyon, magulo. Magulo yung Diyos nila ho eh. Bakit natin nasabing magulo yung Diyos nila? Ultimo yung founder, magulo. Yung inaaralan, magulo. Wala yung salitang kapayapaan. Ano? Tatandaan mo natin na si Abay Yahweh, siya yung Diyos ng kasulatan na hindi matanggap-tanggap ng lahat ng reliyon, hindi tinatanggap ng mga Muslim. Ang pangalan ni Abay Yahweh, hindi tinatanggap ng mga born again, hindi tinatanggap ng ADD, ng INC, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses lalo na. Ang pangalan ni Abay Yahweh. So, sa banal na kasulatan, si Abay Yahweh, siya yung Diyos na, ano sabi nga ni Pablo? Hindi siya Diyos ng kaguluhan. At pakatandaan ho natin na talagang magkaiba yung Diyos ng mga relihiyon at saka yung Diyos na ating pong sinasampalatayan nandito sa The Assembly of Yahweh. Malaki ho ang pagkakaiba. Kung paano sinabi niya doon sa Isaias, sabi niya doon sa 55:8 ng Isaias, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Ito'y para sinasabi niya doon sa mga tao. No? Sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Magkaiba talaga ho. At doon sa 9, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-isip. So hindi natin pwedeng pagparehasin yung espiritu at saka yung laman. Kung paano ang wika, inihalin tulad niya sa langit, kung gaano kataas yung langit sa lupa, ganyan ang kalayo ang pag-iisip ng isang merong espiritu at saka yung nasa laman. Kapakatandaan ho natin. At sabi rin ni Santiago, tingnan niyo ho ito. Sabi doon sa Santiago 13, sino ang marunong at matalino sa inyo? Tinatanong niya, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y merong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, paninibugho, pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas. Tingnan ninyo ang pagkakakomparison kundi ang naukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Ano yun? Makamundo, makalaman bilang tao.
3:15 ho yan ang Santiago, ano? 16, sapagkat kung saan merong panimibugho at pagkakampi-kampi, doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. 17, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. 18, at ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. So mahalaga na maunawaan natin, maintindihan natin, ano ba yung kapayapaan? Kasi kung magulo, ibig sabihin yung kabaligtaran ng kapayapaan ay kaguluhan. Kaya sinasabi nga ni Santiago, binigyan niya ng comparison, hindi yan ang wika galing sa itaas. Yan ay galing sa lupa, sa laman, sa dyablo. Di ba? Sa malaking pagkakaiba. At hindi natin pwedeng pagsamahin talaga. Doon sa mga kapatid natin na baka pinagsasama niyo yung espiritu at saka yung laman, hindi po pwede yan. Hindi po pwede ho. Kung ikaw ay merong espiritu, dapat wala ka sa laman. Kasi kung ikaw ay merong espiritu, naandun yung salitang kapayapaan. Kasi kung wala kang espiritu, at siya may kaguluhan. Nasa iyo yung kaguluhan. No? Yan ang dapat nating maintindihan. Yan nyo So, ulitin ko yung 3:17. Yun daw karunungang buhat sa itaas. Una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Ito yung karunungang buhat sa itaas. Kung nasa atin itong aking nabanggit mapayapa, malinis, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Walang pagpapaimbabaw. Kasi kadalasan siyempre, lalo sa reliyon, kaya nga sinasabi nga, ni Mateo doon sa 12 ng Mateo. Sabi niya doon sa 33, sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Tama ho, di ba? 34, lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ang siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. 36, ito'y sinabi niya noong unang siglo doon sa mga Hudyo. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, yung paghukom na yon ay yung 70 AD. Pananagutan ng tao, sinong tao? Lahat ba? In general, hindi. Ng mga Hudyo, ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. So, napakahirap yung, let's say ikaw, nagsasalita ka.
at yung sinasabi mo, katulad ng nangyari sa reliyon, ang naikalato kasi ng reliyon ay kasinungalingan na nanonood. Hindi naman talaga yung mabuting balita. Kasinungalingan ang naikalat nila. Kaya nga sinasabi ni Mateo, sabi niya, o kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Tama, di ho ba? So, ang naikalat ng lahat ng reliyon, kay Muslim ka, kay born again ka, kay ADD, Baptist, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, puro kasinungalingan. Wala akong nangaral dyan ng mabuting balita. Kaya nga, maihinuhan natin, meron ba silang kapayapaan? Wala eh. Bakit? Nasaan ba yung kapayapaan? Eh, sabi ho doon sa ating paksa gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng kapulungan ng mga banal. Sabihin, makukuha mo lang talaga yung kapayapaan kung ikaw ay naandun sa kapulungan, sa assembly, or doon sa eklesiya. Magandang tip na ito para doon sa mga kapatid natin sa kapulungan. Kaya nga kung halimbawa, nasa kapulungan ka na, at magulo pa rin yung isip mo, may problema. Hindi siya bayawang may problema, kundi ikaw na punong-puno ng kaguluhan. Kasi binibigay niya kapayapaan Di ba? Siya'y Diyos ng kapayapaan. Tapos ikaw na nasa kapulungan, magulo pa rin yung isip mo. May problema. Ibig sabihin lamang, hindi mo sinusunod yung kalooban niya Kaya nagugulo ka. Di ba? Madaling magpanggap, madaling magpretend, pero yung bunga, siyempre makikita yung bunga sa iyo, di ba? O kung yung bunga ay masama, naturalmente, yung nasa loob niyan masama, di ba? Gaya yung sinasabi niya doon sa mga Hudyo ng unang siglo. Kaya sabi ni Santiago doon sa 3:1, mga kapatid, huwag magnais maging guro ang marami sa inyo. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat alam ninyo na mas mahigpit ang gagawing paghatol sa ating mga nagtuturo. Kasi nga naman, kung halimbawa, nagtuturo ka, tapos yung itinuturo mo kasi nungalingan, nagsasalita ka, tapos ikaw mismo, hindi mo ipinamumuhay yung itinuturo mo, na katulad ng mga eskribat para sa iyo noong unang siglo. Di ba? Sabi niya, huwag maging guro ang marami sa inyo. Sapagkat tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan, sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pagsasalita'y taong ganap at kayang rendahan ang kanyang sarili. Kaya na ba natin rendahan ang ating sarili? Kasi kung hindi pa natin kayang rendahan ang ating sarili, kagaya ang wikaya ng kabayo. Sabi niya, kapag nilalagyan ng renda, alin yung renda? Yung bakal na nakalagay dun sa bibig ng kabayo. Ito'y napasusunod natin at napapabaling saan man natin ibigin. Tingnan ninyo mga barko, bagamat malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ito'y naibabaling sa pamagitan ng napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao, napakaliit na bahagi ng katawan, ngunit napakalaki ang nagagawang kayabangan. Isipin na lang ninyo na gaanong kalaking mga gubat ang napaglalagablab ng isang maliit na apoy. Ang dila'y parang apoy, isang daigdig ng kasamaan na kasama ng ibang bahagi ng ating katawan. Pinarurumi nito ang ating buong pagkatao. Biro mo, sa pamamagitan lang ng dila, naparurumi yung buong pagkatao mo. Kaya kung ang isang kapatid magsasalita ng bara-bara at hindi man lamang naiisip, kayang-kayang parumihin ng dila mo yung buong pagkatao mo. Kaya nga dito sa atin, halimbawa katulad dito sa ating live, hanggat maaari, huwag tayong magsasalita ng
hindi nyo muna napag-aralan. Kasi nakikilala kayo eh. Nakikilala yung tao doon sa pamamagitan. Miski yung text, di ba? Tinetext natin kung ano yung sinasabi natin. Sa pamamagitan ng text, nanggagaling doon sa puso. Kaya pagdating doon sa paglabas niyan, o nababanag na natin kung ano yung nasa puso nung kapatid na nag-text. Hindi niyo ba napapansin yun? Napakaiwaga, ayan na. Pero mo, nakikilala mo yung kapatid dahil doon sa ginawa niyang pagte-text. Kung yung kapatid nagte-text ng hindi ayon sa kalooban ni Abayawa, kitang-kita. Di ba? Bakit? Pero mo, sabi ni Santiago, pinarurumi nito ang ating buong pagkatao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa magitan ng apoy mula sa impyerno. Siyempre, sinasagisag yung libingan, kamatayan. Hindi yan literal na apoy. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang at ng mga nilalang sa dagat ay napaamo at napaamo na ng tao. Ngunit walang taong nakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil, puno ng lasong nakamamatay. Kung hindi rin lamang maganda, huwag mo na ilabas. Di ba? Huwag mo nang ilabas. Kung makasasama rin, yung sasabihin mo, huwag na. Kasi nakikita lang yung pagkatao mo eh. O manahimik ka na lang. Di ba? O manood ka na lang. Kaysa doon magsasalita ka pa, at yung sinasalita mo naman pala, laban na kay Abayawa. Ang pangit ho kasi, siyempre, hindi maganda eh, pangit eh. Dinadala mo yung pangalan ni Abayawa at pagkatapos kabaligtaran doon sa sinasabi niya. So, doon pala makikita na natin, no? Meron tayong may mga komento rito, no? Sige, titingnan muna natin. Maya. So, maliwanag yung sinasabi ni Santiago, no? Sabi niya, ngunit walang taong nakapagpaamo sa dila, ito'y kasamaang hindi mapigil at puno ng lasong nakamamatay. Dila ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. Dila rin ang ginagamit natin sa panlalait sa ating kapwa na nilalang ng katawan, nakalarawan ng Diyos. Sa isang bibig, lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat mangyari ito, mga kapatid. Nakuha niyo yun. Kaya talaga hindi mo pwedeng pagsamahin yung espiritu at saka yung laman sa isang katawan. Lalabas yan, kung ikaw ay merong espiritu, wala yung laman. Kung ikaw ay nasa laman, wala yung espiritu. Walang in between, walang panggitna, isa lang. Laman, nasa laman ka. Kaya nga nasabi ko nga kahapon, kung tayo ay meron ng espiritu at meron panunoksi yung laman, huwag tayong bababa dun sa level nila. Ayan, doon sa Isaias, ang liwaliwanag eh. Napakatayog na eh, napakataas na nung kalagayan ng isang nasa kapulungan, tapos bababa ka doon sa level nila. Huwag nating hayaan na yung ibinigay sa ating kapayapaan, kunin pa ng laman. Nakuha niyo yun? Pag na. Ibig sabihin, huwag na natin patulan. Diba? Hindi na dapat. Alam na natin na nasa laman siya, pagkatapos bababa ka dun sa level niya, ano ka? O di laman ka rin. Hayaan mo na yung level mo bilang nasa taas na. Kaya sinasabi ni Isaias, sabi niya, kung paano ang langit mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad, espiritu, lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, laman, ang aking pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip.
Magkaiba eh. Magkaiba yung espiritu at saka yung laman. Yung espiritu mataas. Yung laman nasa lupa. Ganyan ang level niya, ganyan ang level niya. Ito yung espiritu, ito yung lupa. So mataas, di ba? Ngayon, bababa ka ngayon. Papantayan mo yung lupa na ikaw naandun na sa level ng mataas, papantay ka ngayon sa lupa. Anong lohika meron ka? Meron kang espiritu, bababa ka dun sa pagiging lupa? Hindi ba nakakatawa yun? Dapat, hayaan mo na lang siya doon sa kanyang kalagayan. Dati na tayo dyan eh. Nanggaling na tayo dyan eh. Kaya nga sinasabi nga sa inyo, kayo ang wikang masasama o doon sa Mateo na binasa kanina, o kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ang siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasama. Kaya pagka masama na yung sinasabi, wala mo na. Na ano, itong taong ito masama. Di ba? Masama na yung sinasabi niya eh. Nagmumura na siya. Nanlalait na. Tapos, sasamaan mo pa siya. Hindi na. Hayaan mo na lang siyang magtungayaw. Di ba? Kaya sinasabi ni Santiago, sa isang bibig lumalabas ang pupupuri at panlalait. Hindi dapat mangyari ito, mga kapatid. Maaari bang magmula sa isang bukal ang tubig na matamis at ang tubig na mapait? Mga kapatid, namumunga ba ng ulibo ang puno ng igos? Namumunga ba ng igos ang puno ng ubas? Bumubukal ba ng tubig tabang ang balon ng maalat na tubig? Natural, hindi. Kaya sabi niya sa 13, sino sa inyo ang marunong at may pangunawa? Ipakita niya sa magitan ng wastong pamumuhay ang mga gawa na bunga ng kaamuan at karunungan. Ngunit ko ang nasa inyong puso ay inggit. Pero pagka yung puso mo punong-puno ng inggit, minsan may mga ganong tao eh. Ibang hindi naman siya yung nakakatulong, pero siya pa yung punong-puno ng pagpupuna. Pero hindi siya nakakatulong. Pero siya pa yung punong-puno ng pagpuna doon sa mga tumutulong. So kitang-kita nyo kaagad yung level niya bilang isang nasa laman. Di ba? Kung meron tayong espiritu. Wala ka nang naitulong. Pero, ikaw pa yung malakas ang buga ng puna. Di ba? So, kita na natin. Ipinakikita niya ba yun sa atin? Sa mga merong espiritu. Siyempre, naaawa tayo doon sa ganon. Bakit? Ba't ganon yan, bro? Anong nangyari doon? Yung sinasabi natin kung si Abayawa na nagbigay na noong level na hanggang doon na lang siya, yung pangunawa, kahit na anong gawin mo, hanggang doon na lang siya, mananatili na lang siya doon. Siyempre, nahabag tayo, naaawa tayo. Wala naman tayong magawa. Hanggang doon na lang siya. So, yung pangunawa natin, nakita ba niyo yung kalawakan na yan? Kung gaano kalawak yan? Diba? Dapat ganun pala. Yan naman, magagawa mo lang kung meron kang banal na espiritu. Kasi kung nasa laman ka rin, makitid yung pangunawa mo. Kagaya mo lang siya. Ang isang nasa laman, makitid ang pangunawa, walang pinagkukunan Yung sukat ng pangunawa niya, makitid, maikli, kasi nga walang pinagkukunan, wala yung banal na espiritu Samantalang pagka ikaw, meron kang banal na espiritu, napakalawak, malalim. Kaya hindi tayo basta-basta, hindi ka basta-basta maluloko,
Hindi ka basta-basta magagapi or matatalo. Hindi ka tulad nung nasa laman ka, pareho mo lang yung nasa laman eh. Makitid, maikli, yung pinagkukunan, hanggang doon lang eh. Kumbaga sa PC ng saranggola, isang ikid lang. Pagkatapos mo noon, tapos na. Nakuha niyo yung halimbawa. Samantalang kung yung PC mo pala, yung ang pulo niya talagang malalaki. Aba, lulos lang ng lulos. Di ba? So, sana maintindihan mo ng bawat sa atin, mga kapatid. Kaya, hindi na ako nag-iisip. Wala hanggang doon lang yung kaisipang ibinigay ng Abayawa sa kanya. Pilitin mo man, isipin, magkaiba kayo ng level eh. Oo, iba yung level na ibinigay sa kanya, iba yung level na ibinigay sa iyo. Bakit bababa ka doon sa level niya? Di wag na. Hayaan mo na lang. Yun na lang ang ibinigay ni Abayawa sa kanya. O di ipanalangin na lang natin kay Abayawa. Pero yung sundan mo pa siya doon, kausapin mo pa siya doon, useless. Walang saysay, walang kagulo. Inaalis lamang nung kausap mo yung kapayapaan na ibinahagi na sa atin ni Abayawa. Tingnan niyo yung Santiago. Doon sa 18, sabi niya, namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng mga nagtataguyod ng kapayapaan. O ito, sa iba-ibang salin. Sabi doon sa FSB, namumunga ng katuwiran ng binhi ng kapayapaang itinatanim ng mga nagtataguyod ng kapayapaan. Ano ba itinataguyod mo? Kapayapaan o kaguluhan? Di ba? SND, ngunit ang bunga ng katuwiran ay tinatanim sa kapayapaan para doon sa mga gumagawa ng kapayapaan. SND, ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito, nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Yun ang dapat. Magandang balita, Biblia Tagalog, namumunga ng katuwiran ng binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Kaya kung ang kausap mo, hindi maibigin sa kapayapaan, maibigin sa kaguluhan, tantanan mo na. Di ba? Okay. Mga kapatid, ang paksa natin, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, si Abayawa, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal. Sana lahat ng nasa kapulungan ay may kapayapaan. Carlo Rollo. Bro, tanong lang. Yung sinabi na Apostol Pablo sa pangaral niya, yung sabi niya na nakikibagay siya sa lahat ng paraan, sa Hudyo at sa mga Hindi-Hudyo, maakay lang niya. Oo, tama yan eh. Pero hindi sa kaparaanan na panglaman. Baka mamaya, maakay mo lang yung isa, nagiinuman sila, nakikiinom ka rin. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Pablo. Kumbaga, alam naman niya ang galing ng mga Hudyo, dahil Hudyo siya eh. Sabi niya, nakibagay. Pero hindi sa paraang panglaman. Kumbaga sa pang-espiritual. Pinakikita niya at sinasabi niya yung mga bagay na ayon sa espiritual. Ngayon, yung salitang mahikayat lang ang iba, ang isang malaking katotohanan yung sa conversion, nagkukonverte kasi si Abayawa. Minsan kahit nga hindi tayo magsalita kung namumuhay tayo ayon sa salita ni Abayawa, yung bunga nakikita sa atin kahit nga hindi ka nagsasalita Pwede rin na hindi ka magsalita sa pamamagitan ng bunga na nasa iyo. Na naging ilaw ka, naging asin ka. Di ba? Pwede kang makahikayat. Di ba? Hindi ibig sabihin na katulad ng ginagawa ng saksi. Di ba? Temo, ginaya nila yung unang siglo doon sa 12 at sa 70.
which is mali pala naman ang pinag-utusan. Diba? Carlo Roll, tama po bro. Sa kaparaanan na pang-spiritual. Kasi nga, minsan sa isang salo-salo, bigla kang bubunghalit. Hindi naman lahat yun. Hindi naman lahat yun makikinig sa'yo. Di ba? So, hayaan natin na lang si Yahawa. Kasi, yung mga born again kasi ng mga panahon na ilang dekada na, gustong-gusto nila makahikayat, no? Miski nga ho doon sa pamilya eh. Diba? Bilang magulang. Siyempre kung nasaan ka, doon mo dalhin yung iyong mga anak. Yan ang katuwiran ng mga tao ng una eh. Ng mga relihiyon eh. Sa akala natin, sa isang banda, parang tama yun, no? Pero sa kasulatan, malaki ang pagkakaiba eh. Tingnan niyo. Dito sa isang talata ng Ezekiel 14, sabi niya, ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. 14:20 ito. Naroon man si Nandue, si Daniel at si Job, hindi rin nila maililigtas kahit isa sa kanilang mga anak. Sila lamang tatlo ang maliligtas pagkat matuwid ang kanilang pamumuhay. Yan, letra por letra yan. Naroon man si Noe, si Daniel at Job, hindi rin nila maililigtas kahit isa sa kanilang mga anak. Sila lamang tatlo ang maliligtas pagkat matuwid ang kanilang pamumuhay. E paano halimbawa? Yung anak mo, akay-akay mo, na inakay mo doon sa church na gusto mo. And then ikaw mismo na nag-aakay, may nakikita sa iyo. Nagsusugal ka, umiinom ka, naninigarilyo ka. Aakay mo ba yung anak mo? Natural, hindi. Eh, ba't naman ako pupunta dyan? Eh, ikaw nga mismo sa sarili mo, hindi mo nga mabago-bago. Di ba? Sister Vivian Bando Umana. Maraming komento si Sister Vivian. Tingnan natin. Isa-isahin nga natin. Brad Fernando Pronebo Abillera. Ito marami ako nakita dito. Sister Vivian Bando, minsan bro, ang Ten Commandment, binibilang ko kung ilan ang aking nasusunod. Curiosity lang po. Yung 10 kautusan, yan ay para sa Israel, ano? So, tayo kasi bilang mga hintil, sa panahon na tayo ng bagong tipan eh. Wala na tayong, kung titignan natin yung 10 Commandments, meron pa yung Sabat eh. Diba? Meron yung Sabat eh. May Sabat. Sa atin, ang Sabat natin, iba sa Sabat nila. Bakit? Kasi isang araw lang sila yung Sabat ng paumahinga nila. Isa lang. At araw lamang yun ng Sabado. Biyernes ng hapon, and then Sabado na ng hapon dahil maglilinggo na yun eh. Sa atin, malaki ang pagkakaiba kasi ang Sabat natin, kapahingahan, araw-araw. Di ang laki na ng pagkakaiba. So wala na, yung 10 Commandments, para yan sa mga Israelita, para yan sa mga Hudyo. Sa atin na nasa kapulungan, wala na yan. Hindi na tayo sakop niyan. Kaya tayo, ang Sabat natin, iba sa Sabat nila. Di ba? Sana maliwanag yan. Kumbaga, Brad, ikaw ang driver ng iyong sasakyan. Tama yun. Dapat tayo magdadrive. Sa atin yun eh. Siyempre, kung ikaw yung driver ng sasakyan mo, alangan namang ibangga mo yan. Di ba? Ingatan mo yan. Ikaw yung driver. Ganyan din yung dila. Dapat yung dila na yan, bago ilabas o bago lumabas yung salita, dapat tingnan natin muna yung panggagalingan o yung pinanggalingan.
Ano ba yung naandun sa pusong yun? Baka mamaya naandyan yung galit, naandyan yung hinanakit. Lalabas yan. Hindi mo pwedeng hindi ilalabas yung hinanakit dyan, yung galit, yung poot. Bakit? Punong-puno yung puso mo eh. Di ba? O yung sinasabi doon sa Mateo eh. Ha? Lahi ng mga ulapong, paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, siyang sinasabi ng bibig. Kung yung nasa puso mo, puot, galit, hinanakit, selos, ay lalabas at lalabas yan. Diyan sa bibig. Diba? Or out of your abundance, heart of your mouth, speak. Sabi ni Sister Bibian. Joel Suela. Sister Maria Victoria, tama po bro. Jinkindo Berte. Lopez. Sino ba ba? Meron pa akong hindi nababasa eh. Hindi, Sister Shirley Rodariza. Sister Chris Grisola. Ayan. Adunat meron pa akong hindi nababasa. Magandang hapon sa inyo. Sister Chris at Sister Shirley Rodariza. At doon sa mga bago, alam ko may mga bagong nakikinig o nanonood dito sa atin. Marami libo. Libo ho yung nanonood at libo yung nakikinig sa atin. Akala nyo tayo-tayo lang. Hindi marami ho. Kaya lang, sabi nga natin yung conversion na kay Abay Yawa. Panalangin na lang natin. Hindi naman tayo katulad ng relihiyon na mga kapatid, merong 2,000 na bautismohan. Ba't kayo nagbautismo? Kanino ba inutos yung bautismo? Katulad niyang bautismo. Inutos yan doon sa mga Hudyo noong unang siglo. Sa atin, sa Bagong Tipan, wala na yang bautismo sa tubig. Meron tayo bautismo sa Espiritu. At yan na nga yung kapanganakang muli at mananahan sa iyo si Abay Yawa, yan yon. Pero yung bautismo sa tubig na kahit ikaw pwede kang magbautismo, sabi ng Upirian, sala, hindi naman kayo dapat magbautismo. Utos yan para doon sa mga Hudyo, para doon sa 70 AD na nagpasimula kay Juan. Mangagsisi kayo at mangagbautismo. Sino sinasabihan ni Juan? Yung mga Hudyo. Di ba? Dahil doon sa paghukom na darating nung 70 AD. Sinong huhukuman? Mga Hudyo. Sa atin, Brad, paano ang paghukom? Ngayon pa lang. Kung ikaw ay namumuhay sa laman, may paghukom na nangyari sa iyo. Pag inabot ka na ng kamatayan, physically, di mananahimik ka na lang habang panahon. Diba? Yung buhay na walang hanggan, hindi mo na matitikman yun. Hindi na. Ngayon pa lang, na-imagine ko na yung salitang buhay na walang hanggan, pambihira, na ipinangangaral ng mga reliyon. Hindi pala nila talaga makukuha yung mga reliyon na nangangaral ng buhay na walang hanggan, hindi pala talaga nila ma-attain. Bakit? Lahat ng kasinungalingan nasa kanila na Di ba? Gawal Jeloy Prates. Ayan, magandang hapon. Sige po, lobin po na Abay Yawa bukas. Kung lolobin, tuloy po natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Yawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari, at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, natin pong nilalagi sa mundong ito. Ito ho yung mundo ng laman. Kaya nga ho kanina ay binibigyan ko ng comparison. Siyempre, binasa lang natin yung galing ng kasalutan na talagang napakalayo nga pala ng agwat.
ng isang merong espiritu at saka nung merong nasa laman. O, mga kapatid, huwag nating sayangin si Abay Yahawa na nasa atin at huwag na nating ibalik yung sarili natin doon sa pagiging laman. Huwag na. O, namuhunan na tayo Namuhunan na tayo ng oras, panahon. Diba? Ituloy na natin. Huwag na tayo bumaba pa doon sa pagiging laman nila. Huwag na nating samahan sila. Manatili na tayo hanggang sa dumating na yung ating katakdaan. Muli po, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers, sa lahat po ng bago na nakapanood. Maraming mga bagong nanonood. Sa lahat ng ating mga subscribers, salamat din po sa lahat ng mga followers. Maraming salamat sa inyong panonood. Loobin po ni Abay Yahawa na magpatuloy kayo. Loobin din ni Abay Yahawa na isang araw makasama namin kayo dito sa ating ginagawang live. At sa GC kung may pagkakataon. Yung pagiging abala natin sa mundong ito, isang araw, mawawala yan. Sige po, maraming salamat. Loobin po ni Abay Yahawa, bukas ituloy po natin. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.